Sumakay na ako ng bus papuntang Maynila. Kaya naman inihanda ko ng mga gamit ko para bumaba na ng bus. Nang huminto ang bus sa terminal ay bumaba na ako at naghanap ng masasakyan ng taxi. Sa bahay muna namin ako didiretso dahil gusto ko nang makita ang kapatid ko. Paniguradong magagalit yun sa akin dahil sa ginawa ko at handa akong tanggapin yun. Alam ko ang pagkakamali ko at tatanggapin ko lahat ng yun. Sumakay na ako sa taxi na huminto sa harap ko at sinabi ang address namin. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang nasa biyahe kami. Pero kumunot ang noo ko na mapansin ko na hindi na ito ang daan papunta sa bahay namin. Nagsimula na akong kabahan dahil dun kaya naman mabilis kong inilabas ang cellphone ko at tinawagan si Marcos nang hindi napapansin ng driver. Kailangan sagutin ni Marcos ang tawag na to para mahanap niya agad ako. Manong, para na po, sabi ko kay Manong driver. Pasensya na ma'am, pero hindi pwede, sabi niya sa akin. Manong, bababa na ho ako, maring sabi ko sa kanya at pilit na binubuksan ng pinto. Pasensya na ho, pero hindi pwede, sabi niya sa akin at nanlaki ang mga mata ko. Nang bigla na lang may usok na lumabas sa aircon ng sasakyan at pinipilit kong hindi malanghap yun pero wala na akong nagawa. Umaasa ko na mahanap ako ni Marcos hanggang sa nawala na ako ng malay at nagising na lang ako na nasa isang bakanteng bodega at nakatali ang mga kamay ko. Mabuti naman at nagising ka na, sabi niya sa akin. Pakawalan mo ako dito, Mariel, sigaw ko sa kanya. Bakit ko naman yun gagawin ha, Nadine? Tanong niya sa akin. Maawa ka Mariel, wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Pakawalan mo na ako dito, sigaw ko sa kanya. Hindi ako tanga para pakalwalan ka dyan ha, Nadine. Saka ang dami mong ginagawa sa akin. Sinira mong buhay ko at dahil sa'yo, nawala ang anak ko. Kaya dapat lang ang mga gagawin ko sa'yo kasi kailangan mong magdusa. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang babalik pero ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Kaya pasensyahan tayo at papahirapan talaga kita. Sabi niya sa akin. Wala akong ginagawang sa'yo ha, Mariel. Ikaw ang may atraso sa akin. Dahil sa ginawa mo na sa kapatid ko at kung talagang ikaw ang mahal ni Marcos, hindi niya ako babalikan. Hindi na niya ako babalikan pa pero ako na kasi ang mahal niya saka hindi ko kasalanan kung ano man na nangyari sa'yo, sa inyong dalawa. Dahil ikaw mismo ang may kagagawa nun sa sarili mo, hindi ako. Ikaw ang may desisyon na gawin na ganyan ang buhay mo. Sigaw ko sa kanya at nakatanggap ako ng isang malakas na sampal mula sa kanya. Gusto kong gumanti sa kanya pero hindi ko magawa dahil nakatali ako. Magtiis ka dyan, Nadine. Galit na sabi niya at iniwan ako. Kailangan kong umisip ng paraan para makalis dito. Hindi na natapos ang problema namin ni Marcos. Kailan kaya kami magiging masayang dalawa? Sana lang ay mahanap niya ako at makagawa siya ng paraan para matagpuan ako at mailigtas dahil kapag tumagal pa ako dito, hindi ko alam kung anong magagawa sa akin ni Mariel. Sa ipinapakita niya sa akin, sukdulan ang galit niya. Mariel point of view. Matigas talagang ulo ni Nadine. Kaya ngayon, bibigyan ko siya ng isang mabigat na parusa dahil sa mga ginawa niya. Inagaw niya sa akin ang lalaking mahal ko at dahil din sa kanya, nawala ang anak ko kaya naging miserable ang buhay ko ngayon. Gino is mad at me and Evan Marcos. Itinakwil din ako ng pamilya ko dahil sa nangyari at sina din lahat ang may kasalanan nun. Sina din ang sinisisi ko. Kung hindi siya dumating sa buhay ni Marcos, hindi mangyayari lahat ng to. Kaya pagsisisihan niya ang lahat. Babalik pa sana sa akin si Marcos kung hindi siya dumating. Kaya ngayon, ang gagawin ko ay alisin siya sa buhay namin at sisiguraduhin kung hindi na siya makakabalik pa kahit kailan. Hindi ako papayag na magiging masaya siya habang ako miserable. Miserable ang buhay. Alam kong magagalit sa akin si Marcos pero wala akong pakialam dahil sukdulan ang galit ko at sagad na ang pasensya ko kaya wala na akong pakialam sa lahat ng posibleng mangyari. Pag nawala si Nadine sa buhay ko, hindi ako magiging masaya kapag nananatili pa si Nadine sa buhay naming lahat.
Bantayan yung mabuti yung babae na yan at walang magagalaw sa kanya hanggang hindi ko sinasabi. Kasi kapag bumalik ako at may nangyari sa kanya, kayo ang uunahin ko. Naiintindihan niyo ba? Ako lang ang may karapatan na gumalaw sa kanya, kaya umayos kayo. Sabi ko sa mga tauhan ko at tumango sila. Ako mismo ang magpapahirap kay Nadine. Sa mga kamay ko siya maghihirap, hindi sa iba. Umalis na ako sa bodega na yun kung saan ko tinago si Nadine. Kailangan kong paghandaan ang mga gagawin ko sa kanya at sisiguraduhin ko magsisisi siya na bumalik pa siya ulit sa buhay ni Marcos. Saan ka naman ba pupunta ha? Tanong ni Gino sa akin nang pumasok ako sa unit namin. Wala kang pakialam. Wala kang pakialam dun, Gino ha? Dahil tapos na tayong dalawa. Sabi ko sa kanya at nilagpasan siya. Pero bago pa man ako makalayo sa kanya, ay hinawakan niya mahigpit ang mga braso ko. Tigilan mo na si Marcos dahil may sarili na siyang buhay. At huwag mo na ulit silang sirain ni Nadine. Sinisira mong pamilya natin at ikaw ang pumapatay sa anak ko. Kaya umayos ka, Mariel, dahil kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na dalhin ka sa presinto at ipakulong na. Galit na sabi niya pero hindi ako nagpasindak sa kanya. Wala akong pakialam sa'yo, Gino. Kaya wag mo na rin akong pakialaman. Sigaw ko sa kanya at padabog na pumasok sa kwarto. Kung wala lang akong kailangan kuhanin dito sa kwarto ko, hindi ako babalik dito. Nang makuha ko ng kailangan ko, ay lumabas na ako ng kwarto ko at wala na si Gino dun. Kaya naman, tuluyan na akong lumabas ng unit namin. Kailangan ko nang balikan si Nadine dahil may gagawin pa ako sa kanya ngayon at hindi ko siya papatahimikin ng ganun-ganun na lang kadali. Siya ang naging dahilan kung bakit ako ganito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari to sa akin. Marcos' point of view. Nandito ako ngayon sa opisina ko at kasama ko ang mga kaibigan ko. Dahil sinabi ko, nasa kanila na nagkita na kami ni Nadine at ang mga plano ko. Labag sa loob akong pumayag sa gusto ni Nadine pero wala akong magawa. Kasi yun ang gusto niyang mangyari. Pero sinabi ko sa sarili ko na 1 linggo lang ay ibibigay ko sa kanyang oras at susunduin ko na siya. Kaya ngayon ay naghahanda na ako para sunduin siya at ibalik dito sa Maynila. Hindi na ako makakatagal pa na wala si Nadine sa tabi ko at noong nahanap ko na siya, gusto ko na talaga siyang iuwi pero nirespeto ko ang desisyon niya. My friends are here because of other thing. Aside from talking to them about how I find Nadine, I just found that Mariel is running away from her sin. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun pero paniguradong ginamitan nila ng koneksyon ang lahat ng yun para makalaya siya sa kasong isinampa ko sa kanya dahil sa ginawa niya kay Lance pero sinisigurado namin ngayon na kahit anong bayad pa ang gawin nila, hindi na siya makakawala pa sa kulungan. Napatingin ako sa cellphone ko nang tumunog yun at nakita ko ang pangalan ni Nadine. Kaya naman mabilis kong sinagot ang tawag niya. Alam kong gusto niya ng space kaya yun ang binigay ko. Pero hindi ko pa rin siya tinitigilan kaya kahit hindi ko siya nakikita, kontento na ako na nakakausap ko lang siya basta maayos na kaming dalawa. Alam kong ito rin ang kailangan namin kaya pumayag ako at isa-isang linggo na ibinigay ko sa kanya. Ngayon ay nagbabalak na akong sunduin siya sa Nueva Ecija para ibalik dito sa Maynila dahil hindi ako makakapayag na malayo siya sa akin. Do you miss me so much? Tanong ko sa kanya pero kumunot ang noo ko ng iba ang sinasabi niya. Manong, para na po. Sabi niya at sa palagay ko ay nasa sasakyan na siya. Pinakikinggan ko lang ng mabuti ang nangyayari pero hindi na maganda ang naging pakiramdam ko nang sumagot ang kausap niya. Pasensya naman pero hindi pwede, sabi nito kay Nadine kaya humigpit na ang pagkakahawak ko sa cellphone ko at tumingin ako sa mga kaibigan ko na kasama ko ngayon. Manong, baba na ho ako, maling sabi ni Nadine kaya naman tumayo na ako sa kinaupuan ko. Nadine, anong nangyayari? Nadine, answer me please. Maling sabi ko pero hindi ako sinagot ni Nadine. Pasensya na ho pero hindi pwede, sabi nito kay Nadine at nawala ng tawag. Naibagsak ko sa lamesa ang cellphone sa emosyon na dumadalo sa katawan ko. Marcos, anong nangyari kay Nadine? Tanong ni Grant sa akin. She's in danger and I need to fucking find her. Sabi ko sa kanila at napatayo na rin sila. I'll call my people to search all over Metro Manila para mahanap si Nadine. Sabi ni Kiyo sa akin kaya tumango ako at tumawag na rin si Grant at Carter ng tulong.
Tumawag na rin ako kay Ninong para hingin ang tulong niya sa paghahanap kay Nadine. Hindi biro ang nangyari at nasa panganib ang asawa ko. Give me your phone, Marcos, para maitrack ko kung nasan si Nadine. Sabi ni Keyos kaya inabot ko agad sa kanya ang phone ko. Bilisan mo, Keyos, sabi ko sa kanya. Ito na nga, ginagawa ko na, sabi niya sa akin. Sa bawat minutong lumilipas, lalong nauubos ang pasensya ko dahil nauubusan kami ng oras. Wala kaming ideya kung nasan si Nadine at kung ano nang nangyari sa kanya. Napatingin ako sa pinto ng opisina ko nang bumukas yun at humahangos na lumating si Lance at kasama niya si Laia at Erin. Anong nangyari kay ate? Nag-aalalang tanong sa akin ni Lance. We need to find her dahil hindi magandang kutob ko sa nangyari, sabi ko sa kanya. Kuya Marcos, hindi ko kayang mawala si ate, sabi ni Lance sa akin. Hindi ko hayaan na mawala ang ate mo, Lance. Hindi ko rin kayang mawala si Nadine dahil bubuo pa kami ng pamilya, sabi ko sa kanya. Napakuyom ako ng kamao ko dahil hindi mangyayari to kung binantayan ko siya. Kuya Marcos, buntis si ate, sabi ni Lance sa akin na ikinatigil ko at ganun din nilang lahat pwera na lang kay Keyos na patuloy pa rin sa ginagawa niya. Anong sinabi mo? Tanong ko kay Lance. I'm sorry kuya kung hindi ko sinabi sa'yo kasi ayaw ni ate pero buntis siya nung naghiwalay kayong dalawa. Sabi niya sa akin at mas lalo na akong nag-alala ngayon. Hindi lang para kay Nadine kung hindi rin para sa anak namin. Napasuntok na ako sa pader dahil sa frustration ko. Hindi na sana ako pumayag sa gusto niya kung nalaman ko lang na buntis siya at hindi na sana nangyari to. Inuwi ko na lang sana siya dito sa Maynila kung ganun. Keyos, wala pa ba? Tanong ko sa kanya at hindi na ako mapalagay. Malapit na, matatagpuan na rin natin si Nadine at hindi niya hahayaan na masaktan ang sarili niya lalo na't buntis siya rin. Sabi niya sa akin, wala na ba tayong ibang paraan para mahanap agad si Nadine? Tanong ni Erin sa amin. I get the location and I already sent it to my men pero kailangan na rin natin pumunta ron, sabi ni Keyos sa amin. Hindi na ako nag-aksepa ng panahon at oras at umalis na kami para puntahan ang lugar na yon. Hindi ako papayag na may masamang mangyari kay Nadine at sa anak namin. Kung sino man ang gumawa nito, hindi ako papayag na hindi siya magbabayad sa ginawa niya ngayon. Nang makarating kami sa location at sa liblib na lugar na to, naabutan namin na nakaparada na lang ang isang taxi sa gilid. Kaya naman tumakbo ako doon at napasuntok ako sa pinto nito na makita kong walang tao doon at walang Nadine. At ang cellphone niya lang ang nandun. Wala siya dito, sigaw ko sa kanila. Nasa gitna kami ng kawalan. Ngayon, at kung sino man ang kumuha kay Nadine, sinigurado niya na gagawin niya ang lahat. Kaya ngayon wala kaming ideya kung nasaan siya. I had my men search the area at negative. Walang bakas ni Nadine. Iniligaw tayo ng kumuha sa kanya, sabi ni Keyos sa akin. Keyos, kailangan nating mahanap ang mag-ina ko. Nasa panganib sila at hindi ko kayang wala sila parehas sa akin, sabi ko kay Keyos. Puro problema na lang ang dumadating sa amin ni Nadine. Kailan ba kami magiging masaya? Marcos, you need to hear this, sabi ni Grant sa akin kaya lumapit ako sa kanya. Anong meron? Tanong ni Keyos kay Grant. Si Gino, kakausapin daw si Marcos, sabi ni Grant sa amin. Anong kailangan mo, Gino? Tanong ko sa kanya. Nadine is in danger. Si Mariel ang kumuha sa kanya at pumunta kayo sa sinend kong address dahil nasa panganib si Nadine. Hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa inyo, Marcos, sabi niya sa akin at nawala na ang tawag. Bilis akong sumakay sa kotse ko at pinunta ng sinasabing lugar ni Gino sa text niya. Wala akong pakialam kung tinatawag pa nila akong dahil ang importante sa akin ay makita ko at mailigtas ko ang mag-ina ko sa kamay ni Nadine. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya na to at kapag may nangyaring masama kay Nadine at sa anak namin, hindi ako magdadalawang isip at baka mapatay ko si Mariel sa galit sa kanya. Nang makarating ako sa lugar na sinasabi ni Gino, hinanap ko agad kung nasaan si Nadine at wala akong pakialam kung puro tauhan ni Mariel ang nakapalibot sa buong lugar. Ang importante sa akin ay mailigtas ko ang mag-ina ko sa kanya. Nadine, point of view. Ilang oras na akong nakakulong dito sa bodega na to at natatakot na ako sa kung anong kakahaninatnan namin ng anak ko sa kamay ni Mariel. Gabi na rin at hanggang ngayon ay wala pa rin si Marcos. Hindi ko alam kung maintindihan ba niya ang nangyari. Pero umaasa ako na ililigtas niya ako sa mga kamay ni Mariel. Hindi ako pwedeng maghintay na lang dito kaya naghanap ako ng paraan para maalis ko ang pagkakatali ng kamay ko. Pero bago ko man yun tuluyang maalis ang tali ng kamay ko ay biglang bumukas ng malakas ang pinto.
At pumasok si Mariel na may dalawang isang malaking bag. Kinakabahan ako sa kung anong laman ng bag na dala niya. Wala na sa tamang pag-iisip si Mariel at natatakot ako. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa bata, sa sinapupunan ko. Hindi ko makakaya na mawala siya. Are you ready to play with me, Nadine? Tanong niya sa akin at ngumiti ng nakakaloko. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo, Mariel, kaya pakawalan mo na ako. Sigaw ko sa kanya. Pero tumawa lang siya sa sinabi ko. Let's play a game first, Nadine. Sabi niya sa akin at nalaki amang mata ko nang mailabas siyang kutsilyo sa bag na dala niya. Anong gagawin mo dyan? Tanong ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at pilit ko naman na inilala yung sarili ko. Pero wala akong magawa dahil hinawakan ako ng mga tauhan niya. Idinikit niya sa mukha ko ang kutsilyo at mas lala ako natakot nang pinalandas niya yon sa lig ko at bahagyang humigpit ang pagkakahawak niya. Kaya nasugatan ako at ramdam ko ang hapdi nun. Ariel, tama na please. Maawa ka naman sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi ako maawa sa iyo, Nadine, dahil hindi ka naman dapat kaawaan. Wika niya sa akin at sumigaw ako nang bigla na lang niyang palandasin sa balikat ko ang kutsilyo, kaya nasugatan ako at dumudugo na yun ngayon. Kulang pa yan, Nadine, saka maliit pa lang naman yan. Sabi niya sa akin at pinigay yun. Sigaw ko sa sakit at tumawa lang siya habang ginagawa niya yun. Sigaw pa, Nadine, natatawang sabi niya at binitawan ang braso ko. Nanghihina na ako, pero hindi ako pwedeng sumuko sa kanya. Hindi ako papayag na masaktan niya ang anak ko. Ano, Nadine, ready ka na ba sa susunod? Tanong niya sa akin. Nalaki ang mga mata ko ng baril naman ang sumunod niyang inilabas at itinapat yun sa ulo ko. Don't worry, hindi kita agad papatayin, sabi niya at pinaputok yun sa gilid ko kaya napayuko ako. Hindi ako tinamaan pero natatakot ako sa kanya dahil alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya talaga ako nasasaktan. Kalagan niyo siya, sabi niya sa mga tauhan niya kaya kinalagan nila ako. Napayakap ako sa sarili ko at kailangan kong protektahan ang bata sa sinapupunan ko. Tama na, Mariel, please. Isipin mo ang ginagawa mo na to. Kapag pinatay mo ako, lalo kang kakamuyan ni Marcos. Sigaw ko sa kanya. Pag nawala ka, wala nang hadlang sa aming dalawa. Sabi niya sa akin at nalaki ang mga mata ko at itinutok niya sa bandang tiyan ko ang baril. Saka yun ipinutok at napapikit na lang ako. Oops, hindi tumama. Tumatawang sabi niya dahil sa palapag niya pinaputok yun. Wala na sa sarili niya si Mariel at baliw na siya. Hindi na siya tumatanggap na kahit anong eksplanasyon at determinado talaga siyang patayin ako ngayon. Pero itong susunod ha, hindi na. Sigaw niya sa akin kaya nalaki ang mga mata ko nang bigla niya yung pinaputok. Napapikit na lang ako at inintay ako nang tumama sa akin ang bala pero wala akong naramdaman kaya iminulat ko ang mga mata ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita si Marcos sa harap ko na siyang sumalo sa bala na dapat ay sa akin. Tinamaan siya sa braso niya. Marcos! Sigaw ko sa kanya at nilapitan siya. Niyakap niya ako at itinago sa likod niya. I'm here na, Nadine. Hindi kita pababayaan. Sabi niya sa akin sa humarap kay Mariel na masama ngayon ang tingin sa akin. Lumayas ka dyan, Marcos. Sigaw niya kay Marcos. Tumigil ka na, Mariel. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo masaktan si Nadine. Sabi niya kay Mariel kay lalang sumama ang timpla ng mukha nito. Marcos, hindi mo na kaya. Sabi ko sa kanya. Hindi kita pababayaan, Nadine. Hindi ko kayang pabayaan ang anak natin. Sabi niya sa akin at hinalikan ako sa noo ko. Alam na niyang buntis ako at hindi na ako magtataka kung kanino niya nalaman ang bagay na yun. Lalo akong natatakot para sa sitwasyon namin ni Marcos. Wala kaming laban kay Mariel dahil may armas siya at nandito ang mga tauhan niya. Napatingin kami sa labas na may putok ng baril kaming narinig kaya napamura si Mariel. Fuck! Fucking shit! Tingnan niyo yun at siguraduhin yung walang makakalapit dito. Sigaw ni Mariel sa mga tauhan niya kaya kami na lang ang naiwan dito. Nadine, if I tell you to run, you should run. Ako nang bahala kay Mariel. Bulong ni Marcos sa akin kaya umiling ako. Hindi kita pwedeng iwan dito, Marcos. Ayoko, sabi ko sa kanya. Kailangan na din, sabi niya sa akin, pero umiiling ako. Umiiyak pa rin ako at mas lalo akong naiyak sa mga sinasabi ni Marcos sa akin. Hindi ko kayang mawala siya at kasalanan ko lahat ng to dahil kung hindi ako nagmatigas sa kanya at kung sumama na agad ako sa kanya na bumalik dito sa Maynila, edi sana hindi na nangyari to.
Kasalanan kong lahat ng to at hindi ko iiwan si Marcos kahit anong mangyari. Kung mamamatay man kami, magkasama kaming mamamatay. Huwag kayong ganyan sa harap ko dahil nasasaktan lang ako sa nakikita ko, sabi ni Mariel sa amin at muling itinutok ang baril kaya itinago ako ni Marcos sa likod niya. Tumigil ka na, Mariel. Hindi ka naman ganyan. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil lang sa mga nangyari, Mariel. Kilala kita at huwag mong sirain ang galit ang buhay mo, sabi ni Marcos sa kanya. Mariel, ibaba mo ng baril. Please, pwede ka pang magbago, sabi ko sa kanya. Tumigil kayong dalawa dahil kayong sumira sa akin, lalo ka na din, sabi niya at nagpaputok ng baril sa taas. Kaya naman niyakap pa ako ni Marcos. Mariel, please, tigilan mo na to, sabi ni Marcos kay Mariel. Marcos, mahal na mahal kita at alam mo yan, wala lang talaga akong choice kung hindi sumunod sa mga magulang ko kasi itinatakwil nila ako kapag hindi ko pinakasalan si Gino dahil baon ang kumpanya ni Dad sa ama ni Gino. Marcos, malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ko kasi kahit na anak lang ako sa labas ni Dad, tinanggap pa rin ako ni Mami. Hindi niya ako pinabayaan kahit pa puro pagmamalupit ang nararanasan ko kay Mami at sa kanya. Kahit na ayaw kong pakasalan si Gino at ikaw ang mahal ko, kailangan kong gawin yun kasi sasaktan kanila kapag hindi ako sumunod. Tinanggap ko ang galit mo sa akin kasi ayokong mawala ka dahil sa mga magulang ko. Hindi ko kayang makita kang mamamatay sa harap ko, Marcos, kaya ako ginawa yun. Pero nawala ka pa rin kasi dumating yung si Nadine. Kunting panahon lang naman, Marcos, ang kailangan ko para mahiwalayan ko si Gino at magkasama na tayo. Pero hindi mo ako hinintay dahil sa kanya at hindi ako makakapahig na mabuhay pa si Nadine. Galit na sabi niya sa akin. At kay Marcos, napapikit na lang akong bigla. Nang may 2 putok na baril akong narinig at nawala na ako ng malay at bumagsak sa sahig.